Siya ay tahimik pero deadly scorer sa loob ng court. Walang angas, walang yabang pero may swag at may ibubuga. Kaya kanyang tirahan ng harapan at dakdakan. Kahit saang sulok ay kaya niyang pumuntos. Pag siya na ay nasa court, ramdam na ng kalaban ng kanyang aura. Bawat galaw, bawat dribble, bawat shot may rhythm at style. Sa bawat jumper o drive, ramdam mo yung respeto at takot sa kanya. At swag na hindi over, yan ang aura ni Gordon Hayward, ang silent killer ng NBA. Well, sa basketball may mga pangalan na agad mong isipin kapag narinig mo ang salitang superstar. May mga player na isinilang para sa spotlight pero may isang pangalan na iba ang iniwang marka. Isang pangalan na hindi sumigaw pero hindi rin kailanman nakalimutan. Ito ay si Gordon Hayward, isang tahimik na scorer na unti-unting naging all-star sa NBA. Isang manlalarong nasa rurok na ng kanyang prime hanggang sa isang maling landing ang nagbago ng lahat. Sa loob ng ilang segundo na wala ang isang pangarap. Sa loob ng ilang taon sinubok ang kanyang tapang at sa bawat pagbabalik mas naging malinaw ang tanong, hanggang saan kayang lumaban ng isang taong ilang beses nang pinabagsak ng kapalaran. Ito ang kwento ng isang karerang hindi perpekto pero totoo, hindi puno ng corona pero puno ng tapang. Ito ang kwento ni Gordon Hayward. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Bago pa man makilala si Gordon Hayward sa NBA, isa muna siyang tahimik ngunit deadly na scorer sa Butler University. Hindi siya ang pinaka-atletikong player sa court, hindi rin siya ang may pinakamalakas na katawan. Pero ang kanyang basketball IQ, shooting touch at composure sa ilalim ng pressure ang naging sandata niya. Noong 2010 NCAA tournament, pinangunahan ni Hayward ang Butler Bulldogs sa isang Cinderella run patungong National Championship game at sa huling segundo ng laban kontra Duke, muntik na niyang maisulat ng isa sa pinakamalupit na buzzer beater sa kasaysayan ng college basketball. Isang half-court shot na muntik nang pumasok, isang pulgada na lang sana at iba na ang kasaysayan mga idol. Doon nagsimulang mapansin si Gordon Hayward at noong 2010 NBA draft, tinawag ang pangalan niya bilang 9th overall pick ng Utah Jazz. Well, sa kanyang rookie season, hindi agad binigyan si Hayward ng malaking papel. Rookie siya sa isang veteran heavy Jazz team na may mga pangalan tulad nila Deron Williams, Al Jefferson at Paul Millsap. Madalas siyang manggaling sa bench at limitado ang minutes niya. Sa unang tingin parang tahimik lang ang kanyang season, averaging 9.7 points per game, 3.1 rebounds at 2.4 assists per game. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, makikita mo na unti-unti siya nag-a-adjust sa bilis at physicality ng NBA. May mga laro na bigla siyang sasabog ng scoring, may mga pagkakataon na siya na ang gumagawa ng tamang pasa sa crucial moments. Hindi siya selfish at palaging team first ang mindset niya. Unti-unti naging mas agresibo, mas may kumpiyansa at mas kompletong player siya. Ang pinakamahalaga sa kanyang unang taon niya, natuto siya mga idol, natuto siya sa pacing ng laro, sa depensa ng NBA at kung paano mag-survive bilang wing player sa liga na punong-puno ng athletic freaks. Well, pagpasok ng kanyang second year, dito na nagsimulang magbago ang narrative. Umalis si Deron Williams sa Utah at biglang kailangan ng Jazz ng bagong identity. Unti-unti mas dumami ang bola sa kamay ni Hayward at mas naging agresibo siya sa opensa. Makikita mo na mas confident na siyang umatake, mas willing nang tumira sa mid-range at 3-point area at mas komportable na sa isolation plays. Umangat ang kanyang stats sa 11.8 points per game, 4.1 rebounds at 3.5 assists per game. Hindi pa siya all-star level pero malinaw na may growth. May mga laro siya na kayang mag-lead ng opensa lalo na sa fourth quarter. Nagsisimula na ring makilala si Hayward bilang reliable two-way wing. Hindi elite defender pero matalino sa positioning at team defense. Sa season na ito, mas naging vocal na rin siya sa court. Hindi pa rin maingay pero mas may presensya na siya mga idol. Pagdating ng kanyang third season, dito na talaga nagsimulang magpakita si Gordon Hayward ng potensyal bilang future star. Mas lumaki ang role niya sa Utah Jazz, mas mahaba na ang minuto at mas mataas na ang expectation sa kanya. Dito na siya nagsimulang mag-average ng 14.1 points per game, 4.9 rebounds at 3.1 assists per game. Mas consistent na ang scoring niya, mas agresibo sa drives at mas confident na sa outside shooting. Makikita mo na kaya na niyang umiscore kahit guarded at hindi na siya umaasa lang sa system, kaya na niyang gumawa ng sarili niyang tira. Isa sa mga pinaka-importanting improvement niya sa third year ay ang decision making. Mas bihira na ang mga pilit na tira, mas alam na niya kung kailan aatake at kailan magpapasa. Dito rin nagsimulang magtiwala sa kanya ang coaching staff bilang primary option sa opensa. Hindi pa championship contender ang Utah noon pero malinaw na si Hayward ang isa sa pinakapundasyon ng kanilang future. Pagsapit naman ng kanyang ika-4 at ika-5 season, si Gordon Hayward ay hindi na lang basta role player, isa na siyang go-to guy ng Jazz.
Kaya niyang umiscore mula sa labas, sumatake sa rim, gumawa ng plays para sa kakampi at depensahan ng multiple positions. Isang tunay na two-way wing. Noong 2016-2017 season, narating ni Hayward ang rurok ng kanyang career sa Utah, averaging 21.9 points per game, 5.4 rebounds at 3.5 assists per game. At higit sa lahat, napili siya bilang NBA All-Star mga idol. Binoto siya ng mga Western Conference coaches. Well, ibang klaseng performance naman kasi ang pinakita ni Hayward noon sa season ito mga idol. Kaya ganun na lang ang pagboto sa kanya ng mga coaches para makasama siya sa NBA All-Star. Isang patunay na ang batang galing Butler ay ganap ng elite players sa liga. Well, after ng All-Star break, sa season ito ay nagtuloy-tuloy ang magandang performances ni Hayward mga idol. Good numbers, good stats, may mga laro siya na sunod-sunod na almost 40-point game ang kanyang kinakamada. 36 points versus Dallas, 38 points versus Pacers at isa sa kanyang pinaka-memorable game sa Utah ay ang kanyang career high 39 points performance. Ito ay kontra sa Minnesota Timberwolves kung saan ipinakita niya ang buong arsenal ng kanyang opensa. Step back jumpers, drives, pull-up threes at latch basket na naging dahilan ng kanilang panalong yun. Sa panahong ito, si Gordon Hayward ay nasa prime ng kanyang career. Binuhat niya ang Jazz hanggang makarating ng playoffs. Sa unang round ay isang magandang bakbakan agad nang makaharap nila ang Los Angeles Clippers. Sa Game 3 ng kanilang serye, nang nakapagtala siya ng kanyang career high 40 points mga idol si Hayward. Umabot ng Game 7 ng kanilang seryeng ito at sa Game 7 nang pangunahan niya muli ang Jazz at kumamada siya dito ng 26 points para pabagsakin ng Clippers. Sa madaling salita, naitawid niya ang Jazz sa second round mga idol. Yun nga lang, pagdating ng semifinals, isang pader na kupunan na nagwalis sa kanila noon mga idol nang pabagsakin sila ng Warriors nang walang kahirap-hirap. Well, after ng season niyang ito sa Jazz ay dinikline ni Hayward ang kanyang player option sa Jazz at naging unrestricted free agent. Kaya naman dito na pumasok ang Boston Celtics. Noong 2017 off-season, pumirma si Gordon Hayward sa Boston Celtics reunion kasama ang kanyang college coach na si Brad Stevens. Mataas ang expectation, pinaghalong youth at experience. May Kyrie Irving, may Al Horford at si Hayward ang inaasahang magiging missing piece para sa championship run. Ngunit sa unang laro pa lang ng season mga idol, nagbago ang lahat. Sa opening night laban sa Cleveland Cavaliers, sa isang simpleng talon na may maling landing at doon na nangyari ang isa sa pinakamasakit at pinakagruesome injury sa kasaysayan ng NBA mga idol. Dislocated ankle, fractured tibia, bale ang paa mga idol. Tahimik ang arena, tahimik ang mga manlalaro, tahimik ang buong basketball world. Sa loob lamang ng 5 minuto, nawala ang buong season ni Gordon Hayward at posibleng higit pa roon mga idol. Ang recovery ni Hayward ay hindi naging madali. Isang buong taong rehab, isang buong taong ng sakit, physical at mental. Pagbalik niya sa 2018-2019 season, hindi na siya ang dating Gordon Hayward. Mabagal na, hindi kumpiyansa. Nag-aalinlangan sa bawat landing, sa bawat drive at sa isang team na gutom sa panalo, ramdam ang pressure mga idol. May mga laro na tahimik siya, may mga gabing halos hindi siya makapuntos at sa Boston, mabilis ang mata ng mga fans. Kapag hindi ka nagpe-perform, ramdam mo agad. Pero hindi sumuko si Hayward, unti-unting may mga gabing bumabalik ang dating anyo niya. Isa sa pinakamagandang laro niya bilang Celtics ay ang career high 39 points laban sa Minnesota Timberwolves noong 2019. Isang emosyonal na gabi kung saan muli niyang ipinakita na kaya pa niyang maging scorer. May mga clutch shots, may mga aggressive drives at sa gabing yun, nakitang muli ang ngiti ni Gordon Hayward mga idol, isang ngiting matagal nang nawala. Sa 2019-2020 season, mas consistent na siya, averaging 17.5 points, solid efficiency, mahalagang bahagi ng Celtics playoff run. Ngunit muli, sinalubong siya ng malas, isang ankle injury sa bubble playoffs na muling nagpatigil sa momentum niya mga idol. Noong 2020, lumipat si Hayward sa Charlotte Hornets, mas tahimik na market, mas counting pressure, mas malaking role. At sa Charlotte, nagkaroon siya ng isa pang solid na season, averaging 19.6 points per game. Leader ng batang kupunan, muling naging primary scorer. May mga laro na pinakita niya ang kanyang veteran poise, game winners, clutch performance at leadership sa loob at labas ng court. Pero hindi pa rin siya tinatantanan ng injuries mga idol, hamstring, ankle, foot issues. Parang paulit-ulit na sinasabi ng katawan niya na hindi na nito kayang sabayan ng isipan niya. Sa huling yugto ng kanyang career, napunta si Gordon Hayward sa Oklahoma City Thunder, isang batang kupunan, rebuilding at puno ng potensyal. Hindi na siya ang sentro ng opensa, hindi na siya ang all-star,
pero naging veteran presence, mentor at tahimik na leader. Mas kaunting minuto, mas kaunti ang touches, ngunit mas malalim ang kanyang epekto. Hanggang sa dumating ang panahon na kailangan niyang tanggapin ang katotohanan ng katawan niya ay pagod na. At noong dumating ang desisyong magretiro, walang engranding press conference, walang drama, walang fireworks, tahimik lang mga idol. Katulad ng kung paano niya nilaro ang kanyang buong karera. Ang kwento ni Gordon Hayward ay hindi kwento ng multiple championship o MVP trophies. Ito ay kwento ng what could have been. Isang player na nasa prime ng kanyang career, isang all-star wing na tinamaan ng injury sa pinakaunang laro ng isang bagong yugto. Pero higit sa lahat, ito ay kwento ng resilience. Bumalik siya, lumaban siya, hindi siya nagtago. At sa bawat pagbagsak niya, pinili niyang bumangon muli. Sa mundo ng basketball, hindi lahat ng bayani ay may koronang hawak. Ang iba, dala ay ang mga peklat at si Gordon Hayward ay isa sa kanila. Isang manlalarong pinakita na kahit gaano kasakit ang pagkatalo, may dignidad pa rin sa kung paano mo tatapusin ang laro. At sa huli, ang pangalan ni Gordon Hayward ay mananatiling paalala na ang basketball ay hindi lang tungkol sa panalo, kundi tungkol ito sa paglalakbay. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Gordon Hayward sa NBA?